mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Yan. Are you blessed? Yes. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Ayan. May kumagat ka pa sa loob ng ano. Amen. Hallelujah. Okay. Mga kapatid, sa mundo nito, madalas tayo, no? Marami tayong mga pinagdaraanan. Lagi gano'n ang ating umpisa sa ating umaga, na kung saan lagi natin inihahanda ang ating sarili, no? Sa mga kung ano ang ating mga obligasyon at saka ating kakarapin. Amen? Palakpakan mo nga ang Panginoon. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. No? Kaya, alam nyo, pag-usapan natin ngayon, yung win-win situation. No? Alam niyo yung win-win situation? No? Maraming mga tao, no? Misinterpreted yung win-win. Yung win-win situation. Alam niyo, marinig nyo ang win-win situation sa mga marketing o sa mga businessman, sa mga gumagawa ng mga strategy. Amen? No? Ha? Okay. Praise the Lord. Sa pamamagitan ng ating salita ngayon sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Alam niyo po, yung sinasabi natin win-win situation, din yung nga maririnig sa mga gumagawa ng mga strategies, o sa businessman, o sa mga no? Sa mga marketing, no? Business. Alam niyo po, ang win-win strategy, sabi nga nila, ginagawa nila ito para wala silang talo. Amen? Ano man ang kanilang piliin, no? Panalo pa rin sila. Amen? Alam niyo, sa Kristiyano, dapat mas meron tayong alam sa win-win situation. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya sabi natin, dito sa mundo, madalas ang sistema ay win or lose. May nananalo, may natatalo. Di ba? Sa sport, isang team lang ang panalo. Sa business, minsan may kumikita, may nalulugi. Sa buhay, parang ganyan din. May umaasenso, may nauuntog. Diba? May natatalisod. Pero iba ang kingdom ni Lord. Diba? Pag ginamit natin ang salitang win-win situation, kasama natin ang Panginoon, no? Kapag ikaw ay nasa Kanya, kapag mahal mo siya at sumusunod ka sa tawag niya, kahit anong mangyari, panalo ka. Amen? Amen mo ba? Amen. Pinapalakpakan yan. No? Kasi pag sinabi mo, lagi mo kasama ang Panginoon, kaya kahit anong gawin mo, kahit anong piliin mo, no? Panalo ka. Diba? Alam nyo, gumagamit na sa sanlibutan yung mga manggagalit no? Na hindi nagpapatalo. Amen? Yung mga mandorobo. Ika nga. Diba? Hindi mo sila maiisahan. Lagi silang kailangan nandoon sila sa win-win situation. Kailangan pag bumitaw sila, panalo pa rin sila. Amen? Ganun ang mga manloloko. Amen po ba? No? Pero, sabi nga natin, hindi, akala nilang nanalo na sila, pero ang laki ng kalugian nila. Di ba? Amen ba? Bakit? Ano yung pinagkaiba ng win-win situation to the Lord kaysa sa win-win situation ng sanlibutan? Di ba?
Pagka sa sanlibutan ka, pumipili ka, ginawa mo ang win-win situation, may panluloko na kailangan ng gawin. Ni-strategize mo. Amen? No? Ayan, pinagkakakitaan mo. Parang katulad niyan. Di ba? Marami tayong nakikita ganyan sitwasyon. Mga nagbubudol, di ba? May mga pumapasok sa mga buhay natin na akala mo kakampi mo, pero yung pala ilalaglag ka. Di ba? Maraming gagamitin ka, tapos iiwan ka sa ere. Di ba? Oo. Pag iniwan ka sa ere, wala ka na. Di ba? Yun ang mentalidad ng win-win situation, no, ng sanlibutan. Ang tinitignan lang nila, yung sarili nila, nakapakanan. Pero iba ang win situation kay Lloyd. Dahil ang win situation kay Lloyd, no, pag pinili mo siya, pag sumunod ka sa kanya, at minahal mo ang Panginoon Diyos, no, may naliligtas. Kahit ano mangyari sa'yo, ikaw, panalo ka. Amen? Kahit paghirap ka, ano man ang daanan mo, panalo ka pa rin. Dahil ikaw ay merong Diyos sa buhay mo. Amen? O, palakpakan mo ang Panginoon. Sabi nga, hindi ito basta optimism lang o positive thinking. Okay? Ulitin ko. Hindi ito basta optimism lang o positive thinking. Ito ay biblical guarantee na kahit ang pinakamalaking bagyo, magiging tulay para sa mas malaking tagumpay mo. Di ba? Minsan, yung unos o bagyo na dumadaan sa buhay mo, akala mo, no, napakahirap salagin, napakahirap dalhin, harapin, pag dinanas mo na. No? Pero kapag nasa Panginoon ka, alam mo ang sitwasyon ng buhay mo, hindi ka pababayaan at alam mo na meron kang agapay. At darating ang panahon, mananalo ka. Amen? Amen. Sabi nga, eto, may kakilala ko na negosyante. Nagnegosyo siya. Nung nagnegosyo siya, nalugi siya. Akala niya tapos na lahat. Pero sa panahon ng kawalan, doon niya nakilala si Lloyd. No? Nung nakilala niya si Lloyd, ginagamit na siya ng Panginoong Diyos. Ngayon, masasabi mo bang nalugi siya? Minsan yung bagyo sa buhay natin, no? Ginagamit ng Panginoon Diyos para maiangat ang pangalan ng Diyos sa buhay mo. Dumarating ang ating kahirapan, minsan ginagamit ng Diyos ang kahirapan na ito para makilala mo siya ng lubusan. Amen? Hindi ka talo pag pinili mo siyang kilalanin. Kaya nga, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang win-win situation sa buhay Kristiyano. The biblical principle of win-win situation in Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that all love God, to them who are called according to His purpose. Tingnan nyo sabi gano'n, lahat ng bagay kasama sa plano ni Lloyd. Amen? Nakakasunod ba? Okay? Lahat kasama. Sinabi doon, di ba? Kung babasahin nyo po, no? Tignan nyo kung babasahin po natin, and we know that all things work together, all things ang sinabi doon. So lahat ng bagay kasama sa plano ni Lloyd. Hindi sinabi doon
ni Apostol Pablo hindi isinulat na something or good things only. Ang ginawa niya, sinulat niya, all things. Amen? Tama po ba? All things work together. All things work together. Di ba? Or good things. Sabi nga, no, hindi isinulat ni Apostol Pablo ang something or good things only. Ang sinabi na, lahat ng bagay. Di ba? Ibig sabihin, kasama ang failures, delay ng ating buhay, mga taong nagtatraidor, kasama yan sa buhay natin. Heartbreak at disappointment. Di ba? Kasi, sinabi ng Panginoon, ng Apostol Pablo, maintindihan natin, lahat ng bagay, di ba? Isinama, isinangkap. No? Hindi pili, kundi lahat. Kaya, yung makakasama mo sa buhay mo, no? Hindi yan perfecto. No? Kahit pumili ka, sabi ko nga sa'yo, so pumili ka ng 10 kasama mo, may isa o 2 bulok dyan na magpapabigat sa'yo sa grupo mo. Amen? Sa pamilya, ganun din. Magkaroon ka ng pamilya, meron at meron dyan matigas sa ulo. Amen? No? Yun ang realidad ng buhay. Sabi nga, hindi pili ang sinabi ng Diyos. Lahat kasama. Ang failures at delays. Yung delays yung sinasabi, yung pag nanalangin ka, ang tagal, naiinip ka, di ba? Nandiyan yung naghihintay ka, no? Betrayals, yung mga tao, traidor. No? Tinatraidor ka pagka kala mo, kasama mo, kaibigan mo, isinama mo sa grupo mo. Pero, yung pala, tatraidorin ka. Ganun din. No? Hindi na lalo sa mga pastor. Akala mo, mga pastor na matitino. Di ba? Kasama mo. No? Yung pala, pinag-iisipan ka kung paano ka ibagsak. Pinag-iisipan ka kung paano ka titirahin. No? Bakit? Alam nyo, pag-post ka ng post na magaganda sa delikado ka na. No? Amen po ba? Palakpakan natin Panginoon. Kaya, hindi natin masisisi. No? Kailangan natin unawain. Di ba? Kasama sa buhay natin yan. Sabi nga, parang puzzle lang yan eh. Parang puzzle. Kapag tinignan mo ang isang piraso lang, parang walang kwenta. Amen? Pero kapag pinagsama-sama, makikita mo pala ang ganda ng larawan. Amen? Kung makikita ninyo, kapag hindi buo ang puzzle, parang kulang at di mo maiintindihan. Pero kapag nabuo mo na ang puzzle, pag nakita mo na ang kabuuan ng picture, no, doon mo lang ma-appreciate. Diba? So, sabi nga, huwag tayong huhusga. Huwag husgahan ang anumang kwento ng buhay mo. Sabi mo nga sa iyong katabi, huwag mong husgahan ang anumang kwento ng buhay mo. Amen? Bakit? Base sa isang chapter lang ng iyong buhay, ang tao, hindi nagbabasa ng Bible yan. Amen? Ang binabasa niya buhay mo. Amen? Ang tao hindi na nga nagbabasa ng Bible, pero ang totoo, buhay mo ang pinakikialaman. Buhay mo ang binabasa. Amen? Yun ang tao. Kaya, sa isang banda, kailangan mo dyan, pangunawa. Diba? Dahil isa lang sa buhay mo
ng chapter mo, no? Ang alam nila. Pero ikaw mismo sa iyong larawan, ang kabuuan ng buhay mo, ang nakakaalam na ay ang Diyos at ikaw. Di ba? Si Lloyd ang pinaka-author. Hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo habang ikaw ay nabubuhay. Amen? Para kanino ba ang pangakong ito? Dalawang kondisyon ang binanggit ni Paul dito. To them that love God. Tignan po natin ha. Nung sinabi niya ito, to them that love God, sino yun? Sino yun? To them, love God. Sino ba yun? Yung mga mapagmahal na hindi lang feeling ang ginagamit, kundi, no? They will express obedience. No? Kahit mahirap, sinusunod nila ang utos ng Diyos. Sino itong mga to? Yung mga nagmamahal sa Diyos. Di ba? Sino yun? Yung to them that love God. Kung sino yung mga nagmamahal sa Diyos. Kaya dalawa yun. Ano pa yung isa? To them who are called. Yung mga tinawag. Di ba? To them who are called according to His purpose. Di ba? Yung buhay mo na naka-align sa mission ni Lord, na kung saan yung mga sumusunod sa Kanya, na kung saan na nakatalaga talaga ang buhay sa ministry. No? Hindi sa peke o sa impostor o sa kung ano pa man. No? Na pinagkakakitaan ng ministry. Fame ang habon. Amen po ba? Amen. Sabi nga, yun ang buhay ng naka-align sa Diyos. Yung may pagsunod. Yung tinawag ka. Dahil alam ng Diyos kung saan ka gagamitin. Amen? Kung si Judas nga ang purpose niya para maghudas talaga. Amen po ba? Oh. Kaya pagka meron kang Judas na kasama, hindi mo pala talaga kahit takbuhan mo ng ilang taon yan, isasama talaga sa iyo yan. At wala kang magagawa, kundi tanggapin mo na lang. Yung nag-traitor sa'yo, di ba? Kahit hindi naman tumingin ng tawad, sabi mo, oh, sige. Oh, tinanggal mo yung galit sa kanya, pero hindi naman marunong humingi ng tawad yun. Magmamalaki pa sa'yo yun. Traitor Yung parang tingin niya sa sarili niya, wala siyang ginawang mali. Tama yung ginawa niya. Amen? Maraming taong gano'n. May pastor na gano'n. Amen? Kaya, doon sa according to His purpose, sabi ng gano'n, no? Lahat kasama. Mapapasama sa iyo. No? Kaya anong gagawin mo? No? Kaya wala kang magagawa. Isinasama sa iyo Diba? Dilunukin mo na lang. Amen? Mag-ingat ka na lang. Tapos, manalangin ka parati kay Lord. Para hindi na ulitin yung ginawa sa iyo. Dahil makakasama mo siya. Amen? Marami pang tao. Kaya nga sabi nga, kung mahal mo ang Diyos, yung calling mo, no, ay alam mo kung saan ka tutungo. Kahit anong outcome nito, siguradong may panalo ka pa rin. Ano nga ang kalabasan ng buhay mo, basta may pagkatawag ka sa Diyos at ikaw ay nagmamahal sa Diyos, yun na lang ang tignan mo. Amen? Sabi nga, madali na lang ang gawan ka ng kwento. Madali na lang
ang bigyan ka ng istorya. Tignan ninyo, manood na lang kayo ng mga AI YouTube. Alam nyo, totoo. Di ba? Eh kung isa krimen niya, wala na. Tapos na ang buhay ng isang tao. Amen? Yung hindi mo pa ginagawa, nagawa na. Di ba? Amen po ba? Amen. Pero sabi nga, basta na kay Lord ka, yun na lang ang isipin mo. May panalo kapatid. Amen? Panalo ka kahit sa gitna ng pagsubok. Panalo ka kahit sa gitna ng pagsubok. 2 Corinthians 4:17. For our life and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ano ba ito mga to? Yung magaan na meron kang pansamantalang paghihirap, no? Na walang hanggang kalwalatian na hindi maihahambing sa anuman. Yun ang meron. Ibig sabihin nito, kahit mabigat ang pinagdaraanan mo ngayon, may eternal weight of glory na higit pa sa sakit na nararamdaman mo. Amen? Kahit anong bigat yan, kahit anong church natin, for example, di ba? Bilang na lang natin ang ating membro. Dati talagang marami. Pero nagpapatuloy tayo. Kahit mabigat, di ba? Pero, alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Di ba? Nagpapatuloy tayo. Amen? Nagpapatuloy tayo. Bakit? Dahil alam natin, pagdating ng araw, no? Doon tayo mabibigyan ng kasiguraduhan ng panalo. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon. Ang dalawang panalo, o the two wins in God's equation. Number 1, personal growth and blessing. Diba? Ano ba yung personal growth and blessing nito ng equation ng two wins? Ang example ko rito ay katulad ng buhay ni Joseph. Diba? Yung kay Joseph sa Genesis, na kung saan pinagtaksilan siya ng kanyang mga diba? Pati ibinenta siya, tas nabilanggo. Pero lahat ng iyon naging training ground niya. Lahat ng paghihirap niya naging training ground niya. Diba? Para maging second in command ng Egypt. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya, nag-lift up sa kanya. Naging training ground niya ang mga pasakit na mga nakapaligid sa kanya. Diba? Minsan, akala natin, hanggang doon na lang ang buhay natin. Gusto na natin huminto. Ako mismo, naranasan ko yun. Gusto nang huminto, umaayaw na ako. Pero dahil may nagbibigay ng tiwala sa akin at ginagamit sila ng Diyos para ako ay magpatuloy, nagpapatuloy ako. Amen? At ang itong mga taong binibigay sa akin ng Diyos ay hindi ko tinatantanan ng panalangin sa gabi. Hindi ko man banggitin ang kanilang pangalan. Pero alam ng Diyos ang aking pagpapasalamat sa buhay ng mga taong ito na tumutulong sa akin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil tayo ay marunong tumingin sa mga kasapatan ng Diyos at sa taong mga ginagamit niya. Sabi nga, minsan kung akala mong bangin
no? Trampoline lang. O yung daan pala para iangat ka ni Lord. Amen? Alam nyo, yung mga dinaraanan natin sa buhay natin, na akala natin, no, na pangit sa buhay natin, yung pala, ay ginagawang way lang ng Panginoon Diyos para ikaw ay kumilala sa Kanya. Amen? For example, ang aking kapatid, di ba? At ang buhay mo. Maraming pinagdaanan. Di ba? Kailangan pang makulong para makilala ang Diyos. Amen? Amen. Kailangan pang makulong para makagraduate ng gusto niya. Kailangan pang makulong para ano? Para tumino ang buhay. Amen? Ganun din ako. Ang dami. Ang nagbuhay. No? Na panahon na nasayang sa buhay namin. Pero, kung akalain namin na yun na ang buhay namin, eh hindi pala. Ginagawang daan lang ng Diyos ang mga bagay na yun para makilala mo siya ng lubusan. Para natin Panginoon. Sabi nga, trial teach humility. Pinabababa tayo ng ano ba to? Pinabababa tayo ng trials para iangat tayo ng ating Panginoong Diyos. Oo. Di ba? Ang pagsubok ay ginagawang daan ng Diyos para tayo ay magpakababa. Para tayo ay magpakababa. At kapag tayo ay nagpakababa, ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Di ba? Sa tamang panahon, sa tamang oras, ang Diyos ay kumikilos. Sabi nga, yung delays develop patience. Di ba? Ano ba sa Tagalog ang delay? No? Yung delay, yung pag-antala. Ano ang binibigay nito sa akin? Ang dinidevelop nito sa akin ay ang patience natin. Yung paghihintay. Amen? No? Ang waiting season ay training season. Yung paghihintay natin sa kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin ay ito ay isang training o disiplina sa ating sarili na tayo ay dapat magkaroon ng paghihintay o matuto na maghintay o matutong magtiis o matuto sa buhay na kung saan ano ang meron ka, yun na muna. Amen? Yun ang tinuturo ng ating salita ng Diyos. Delay, develop patience. Sabi nga, yung losses prepare for bigger wins. Yung mga talo natin, no? May tinatanggal si Lord na good sa buhay natin. Payag ka ba na may tatanggalin ng Diyos na good sa'yo, na maganda sa'yo? Ha? Ano ba sa Tagalog good? Maganda, ano pa? Okay. So may gusto ka bang tanggalin ng Diyos sa'yo? Ha? Ayaw mong tanggalin ng good sa'yo? Kasi papalitan niya ito ng right. Mas better. Bakit? Hindi lang good ang gusto ng Panginoon na makasama mo.
Dahil ang taong kasama mo, pag sinabing good yan, no? Pag pinaiinom ka niya, at binibigyan ka niya ng bisyo, good sa'yo yan. Niyayaya ka niya kung saan-saan, good sa'yo yan. Niyayaya ka niya mag-cutting, good sa'yo yan. Niyayaya ka niya sa bisyo, good sa'yo yan. Niyayaya na ikaw ay magkaroon ng ibang babae, good sa'yo yan. Niyayaya ka na magpakarami ng barkada para magkaroon ng bisyo, good sa'yo yan. Amen? Tatanggalin ni Lord yan. Yung mga goods na yan. Ang ipapalit yan, yung better, yung right person na makakasama mo. Yung mag-a-advise na tama sa'yo. Yung makakausap mo ng tama. Pero yung sasabihin sa'yo na nakakasama mo siya, no? Dahil kumikita sa'yo at nag-a-advise sa'yo dahil may naiisa sa'yo, good sa'yo yan. Good sa'yo yan. Amen? Pero hindi mo nakikita, no? Yung right person. Yung much better right person na gusto ng Diyos na makasama mo. Bakit? No? Kasi sa mata ng mundo, panalo kapag ikaw ang bida. Sa mundo, kapag ikaw ay may pera at ikaw ay kilala, no? May pera, no? At isama mo na ang mga mayayabang na tao, no? Yan. Goods yan. Tama mo ba? Pero pagdating sa kingdom ng Panginoon Diyos, no? Ito ang tunay na panalo. Kapag si Lord ang nagtaas sa buhay mo at hindi ka nagyabang, no? At tama ang mga prinsipyo na ginagamit mo at open ka sa lahat, no? Yun ang masasabi ko sa'yo na buhay para sa langit. Yan ang God's glory kingdom advancement. Yan ang numbers mo. Tignan po natin, ano ba sinabi ni Apostol Pablo? Mula sa kulungan, kahit siya ay nakakulong, di ba? Panalo pa rin siya. Bakit? Doon sa loob ng kulungan, naghahayag siya ng kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi nasayang ang bawat araw at oras niya sa loob ng kulungan. At kahit hanggang siya mamatay siya, tinutugi siya ng dati niyang mga kasama, no? Hanggang siya ay mamatay o ipapatay, na nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Ano sinabi niya? Di ba? To live in Christ and to die is gain. Amen? Sa Philippians chapter 1, verse 21. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya sa isang banda, no, your testimony encourage others. Ang katatagan mo ay inspirasyon sa mga naghihina. Di ba? At ang katatagan mong yan ay panghihina ng mga inggitero. Amen? No? Sabi nga, baka ang kwento mo ay gamitin pa ni Lord yan. Ang buhay mo. Hindi masasayang ang lahat ng dinaanan ng buhay mo. Dahil yan ay magiging kagamit para sa ikalalawig, ikakakilala ng Diyos para sa lahat. Amen?
Sabi nga natin, no? Bilis ko ata. Tama ba? Number 3. How to live in win-win mindset. Paano nga ba? Paano ba mabuhay sa win-win situation mindset? Una, trust God in His sovereignty. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord kahit hindi mo pa naiintindihan ng mga bagay. Yung hindi mo pa nakikita, nagtitiwala ka sa Diyos, alam ng Diyos kung ano ibibigay sa Diyos. Yung hindi mo hinihiling, ibinibigay sa iyo ng Diyos. Yung mga wala sa iyo, idadagdag ng Diyos sa iyo. Amen? Ganon ang Diyos. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Diyos. Panalo ka kasi alam mong hawak niya ang lahat. Lahat ng bagay. Kontrolado niya ang lahat sa buhay mo. Ano pa? The win-win situation mindset, love God above all. Sabi sa John, kung mahal mo siya, susundin mo siya. Diba? Ano sabi niya? Kung mahal mo ako, ang aming salita, susundin mo. Hindi mo kaya magtiwala sa hindi mo mahal. Yun ang totoo. Hindi mo kaya magtiwala. Kapag hindi ka marunong magtiwala, hindi ka marunong magmahal. Amen? Ako, aminado ko. Pag mga nag-try sa akin, ang hirap na talagang mahalin. No? Bakit? Ako sinasabi ko talaga. Bakit? May kapakinabangan ako sa inyo, oo. Maaaring may mga nabigay kayo sa, pero ako nagpaalila ako sa inyo. Minsan ginagawa niyo katatawanan. Okay lang sa akin yun. Diba? Pero yung end of the day, no? Ng buhay ko, sumunod ako sa iyo. Pinakasamahan kita. Amen ba? Kaya ibig sabihin, my loyalty and my love is to you. Ibinigay ko sa iyo katapatan at pagmamahal ko. Pero bakit mo ako na-try doon? Bukod sa mga ginagawa mong katawa-tawanan ako, okay lang sa akin yun. Pero yung try mo ko at siraan mo ko, at para ibaba mo pamilya ko, no? Masira ang pamilya ko, ibang usapan na yun. Amen? Yun ang totoo. Kaya ang hirap magmahal. No? Pero sabi nga, alisin yung galit. Alisin natin yung galit. No? Pinatawag mo naman siya. Paano ko papatawarin kung hindi naman may ng tawag? Napakipokit ako naman. Amen mo ba? No? Handa ako magpatawad. Nakangiti nga ako eh. Pag nakakasalubong siya. Binabati ko nga pagka nakakausap kami. Oh. Amen po ba? Oh. Diba? Pero, yun lang. Sabi nga, at that beyond in your position, in win-win situation, yung mindset natin ay magtiwala kayo sa Diyos. Sa Diyos. Hindi doon sa nag-traitor sa iyo. Alam mo na traitor eh.
Magtitiwala ka. Amen? Sabi nga sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, we walk by faith, not by sight. Kahit hindi mo pa nakikita ang mga panalo, no, ay dapat mo na itong i-claim. No? Ipagdiwang mo ang mga bagay na ibinibigay na ng Diyos sa iyong buhay. Para katulad yan ng isang missionary. Diba? Nagkasakit siya sa abroad. Akala niya tapos na ang mga mission niya. Lord, salamat. Papay na ako. No? Pero sa ospital, nakapag-check siya. Tapos gumaling siya. Anong titignan niyo? Natapos ba yung mission niya? Hindi. Ibig sabihin, idinaan lang siya doon sa ospital ni Lloyd para makapag-mission siya sa loob ng ospital. Dahil doon sa loob ng ospital, may mga tumanggap na nurse at doktor upang mabigyan mo sila ng pagpapala ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, kailangan natin makilala. Sa mundong ito, parang talo. Pero sa langit, jackpot ang win-win situation. Parang kang uto-uto. Pag ikaw ay nasa Panginoon, sumusunod ka sa mga taong walang kwenta. Sumusunod ka sa mga traidor. E pinagkakagulo ka lang, nakangiti ka pa. Amen? Pero okay ka pa rin. Okay ka pa rin. Nakakala nila, iniisip nila na, ay hindi aangal yan kasi ganito, ganyan. Oh. Pero ang alam nila, yun na yun. Na nakakaisa na sila. Meron mga iniisip sila that beyond sa buhay mo. Diba? Sabi nga, no? Yung jackpot na win-win, decision niya. Pag umalag ka, hindi ka nanalo, tatalo ka. Pero pag nagpabubaya ka, no? May panalo ka. Dahil ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng anumang mga bagay na wala sa iyo. Sa lahat ng akala nilang kambihan, ikaw ay may panalo. Ang Diyos ang nagpaplano, ikaw ay sumusunod, nagmamahal sa Diyos, mahal ka ng Diyos, hindi ka nang pababayaan. Sa mundo, laging may talo at panalo. Pero sa Diyos, kapag mahal mo siya talaga, ikaw ay sumusunod, ang purpose na sa iyo ay hindi paluin, kundi pangat. Di ba? Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon natin dito sa mundo, may panalo pagdating sa mundo. Basta kasama mo ang Diyos. Kapag si Lord ang partner mo, kahit anong ending ng kwento ng buhay mo, may panalo ka. Hindi ka lugi. Sa Kanya, walang lugi. Walang talo, laging win-win situation. Diba? Ang buhay natin, lagi natin ilaan sa Diyos. Piliin natin ang laging may panalo sa Panginoon, hindi sa mundo. Maaring ikaw ay malugi sa negosyo. Maaring mawalan ka ng trabaho. Maaring mawalan ka ng kaibigan. Pero ang Diyos mananatili sa iyo. Ano man ang mangyari sa iyo, hindi ka niya pababayaan. Susunod ka lang sa agos ng baptis
na inaalusap ng Diyos. Susunod ka lang sa hangin na kung saan na ipinatutungo. Marunong kang sumunod. Ang Diyos ay lagi kasama mo. Hindi ka magtatagumpay kung lagi kang magrereklamo. Lagi kang aangal. Ang tanong, mahal mo ba talaga ang Diyos? Tignan mo katabi mo. Mahal mo ba ang Diyos? Tanong mo. Mahal mo ba ang Diyos? Alam mo na. Palakpan natin Panginoon. Sabi nga natin, nasa tawag pa tayo. Yung dalawang aspect na binasa natin. Mahal ba natin ang Diyos at tayo ba ay tinawag? Singapin natin na aralin para hindi natin alam at para malaman natin na kung saan tayo tutungo. Minsan pinipilit na lang natin ang buhay natin sa hindi naman pinagagawa ng Diyos. Tanggapin natin kung anumang sitwasyon meron tayo. Kaya na, sabi ko nga, pag ang problema mo nanggaling sa desisyon mo, no? Hindi pagsubok yan, desisyon mo yan. Pinili mo yan. Pero pag ang problema mo ay kusang dumating, yan ang pagsubok. Yan ang trials. Ang pagsubok ay dumarating sa buhay na hindi wala. Pero ang problema dumarating dahil pinilan mo at pinili mo, yan ay gawa mo. Amen? Kaya huwag tayo magsisisi o huwag na tayo magsisihan. Huwag natin sisihin ang Diyos o huwag natin ang tanungin ng Diyos. Lagi ang tanungin natin ay ang ating sarili na kung ano ikaw sa iyong sarili. Mahal mo ba talaga ang Diyos at ikaw ba ay kanyang tinawag? Ang Diyos ba ay talagang pinagsisilbihan mo at kilala mo? Ikaw ba ay talagang nasa Diyos? Ikaw ba ay naniniwala sa Diyos? Diba? Tatanggapin mo ang anumang sitwasyon ng buhay mo. May panalo ka kapag ikaw ay nanatili sa Diyos. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. We pray to Lord. Hallelujah, Lord. We pray. Habang tayo muli ay maawit, muli nating sabihin sa Panginoon ang mga nais nating idalangin sa Kanya, ang mga mahal natin sa buhay. Idinadalangin ko ang kalakasan para sa aking tita Nora. Namatay na po ang kanyang asawa na si Kuya Cemus. At naway i-comfort siya ng Diyos. Ang kalakasan ng Diyos ay bigay sa kanya. Samahan siya ng mga anghel ng Diyos. Ngayon ang kagbili ay nag-iisa na. Patuloy tayo na nagpapasalamat sa buhay nila Pastora Lynette Johnson at
Sister Catherine na Michelle, si Pastor Was, Pastor Joel, at ganun din si Pastora Letty at ang kanyang pamilya. Pinasasalamatan natin ang mga taong ito na sumusuporta sa ating gawain, ang patuloy na gumagabay, at ganun din sa foundation ng Cream, sa Brotherhood na sinuportahan nila. Salamat. Yung mga may sakit na gusto ng kagalingan, na Rebeldia, Kalakasan, Ate Pino, no? Pamilya ni Carlota, si Carlo, si Yuri, si Mark, si Chaide, lahat na nangangailangan ng katagumpayan sa buhay, kaayusan sa buhay, at financial breakthrough. Dinadalahan din natin ang mga ministry, no? Na nagbubukas sa atin mula sa Kayuman, Cardona, Pasay. Tingnan natin kung matutuloy, no? Basta ibababag natin sa panalangin ng mga ministry na yan. Amen? Sa fasting. Hallelujah. At siyempre, ang mga kasamang pastor na nagtitiwala, itinataas sa Diyos, ang bawat isa ng kanilang buhay, ng kanilang mga churches. Hallelujah. Hallelujah. At sa bawat isa sa inyo, hallelujah. Pagpalaan kayo ng Diyos. Habang tayo ay maawit, iusan natin ang ating panalangin. At ang kagalingan ay sumayin lahat na mayroong may sakit. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, gagaling ka. Gagaling. Receive the healing. Receive the healing right now. You receive the healing in Jesus Christ's name. Receive the healing right now. Yes, one more. No,
maraming salamat po, Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na binibigay mo sa amin, pinagkakatiwala sa aming buhay. Salamat sa iyo. Dahil kapag kami ay nasa Panginoon, alam po namin na wala kaming talo. Turuan mo kami magtiwala at magmahal sa iyo. Sa lahat ng panahon, Panginoon, turuan pa ang aming puso na sumunod sa iyo, Panginoon. At mula sa iyong liwanag, Panginoon, ay humiiling kami na lagi mo kami tatatlawan ng liwanag. Huwag mo po kami pabayaan sa anumang dilim na aming mayayapakan o aming mapupuntahan, kundi ikaw ang laging nariyan na lagi magbibigay sa amin ng kasapatan para sa amin lahat. Sa mga taong may sakit, Panginoon, itinataas ko sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus na iyong anak ay gagaling sila according to their faith, Panginoon. Sila po ay gagaling right now in Jesus Christ's name. In Jesus Christ's name. Kagalingan ay sumayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. We praise you, Lord. Now we serve you above the storm. Father, you are King over above. And I will be still, know you are God. Receive the healing. Receive the glory.